Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila ang mga shabu na inilagay sa swelas ng mga tsinelas at tako ng bilyar. Sa Davao City naman, nasamsam din ang kalahating bilyong pisong halaga ng cocaine na isiniksik sa kisame ng container van. Saksi si Emil Sumangil. Kakargahan lang sana ng saging gabi ng Sabado ang container van ng banana exporter na sumifro nang biglang bumagsak ang bahagi ng kisame nito at tumambad ang ilang kahina-hinalang bloke. Nang tuluyang baklasin, natuklasang 24 na bloke pala ang isiniksik sa kisame. 27 pang bloke ang nakita rin sa iba't ibang bahagi ng wharf ng sumifro. Pero ayon kay Mayor Rodrigo Duterte, 13 bloke pa raw ang nawawala. Kaya babala ni Duterte, if you try to spirit away, but pasabot imong pagpalusot ka nga to, pag-abot sa gate, kuhaan kasi inapos pulis po sila. ayon sa customs, galing Hong Kong at bibiyahe raw sana papuntang South Korea ang container van. Inaalam pa kung saan posibleng ikinarga ang mga droga. Siguro magkaroon tayo ng mga coordination yan sa mga international law enforcement organization. And then doon sa i-trace natin yung trail nung container kung saan talaga nanggaling to. Tumangging magbigay ng pahayag ang Sumifro habang patuloy pa naming sinisikap kunin ang panig ng kumpanyang Maersk na may-ari ng container na pinagsilidan ng ilegal na droga. Maging mga tsinelas at tako ng bilyar, pinaglalagyan na rin ng droga gaya ng nabisto ng Bureau of Customs Anti-Illegal Drugs Task Force sa Maynila. Inuka nila yung loob ng sleepers, then nagtago sila ron ng mga powdery crystalline substance na ang suspect namin is shabu. 5 gramo na shabu ang laman ng swelas ng bawat tsinelas. 11 gramo naman ang laman ng mismong hawakan ng bawat tako. Ipapadala sana ito sa pamamagitan ng door-to-door delivery service pero hindi muna pinangalanan ang nagpadala at papadalhan. Napansin natin na mayroong trend na nangyayaring ganyan ngayon sa ating mga door-to-door service na pagpapadala. Inalerto na ng Department of Foreign Affairs ang Customs hinggil sa lumalaganap daw ng illegal drug trade sa mga OFW community sa Middle East at ang shabu mula raw sa Pilipinas. Merong mga grupo ng mga Pilipino doon sa abroad na gumagawa ng mga illegal activities. Kahiling ng task force sa Customs bumili ng handheld narcotics identification system na kayang mag-detect ng illegal na droga sa luggages at cargo. Emil Sumangil ang inyong saksi.